Palain kayo ng Diyos. Ngayong umaga ay nasa ika-20 kabanata po na tayo ng unang kronika. Ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Joshua. Kung babasahin po natin ang ikalawang Samuel ay mahaba po ang pagkakalahad ng kasaysayang ito. Ngunit pagdating sa unang kronika, lalo na sa ika-20 chapter, ay makikita po natin na iilang verses lamang ang nagamit. Ito ang dakilang paghahari ni David. Ngunit gumamit lamang ang manunulat ng 8 verses upang ibahagi ito. Malalaman natin ang kadahilanan nito maya-maya. Ang pamagat ng kabanatang ito, ang Diyos ay nagpapatawad at Kanya tayong gagamitin para sa Kanyang ikadadakila. Dito makikita po natin na pinatawad ng Diyos si David at Kanyang ginamit si David para sa Kanyang ikaluluwalhati. Ginamit ng Diyos si David upang maranasan ng mga Israelita ang pangako ng Panginoon at nang maipatupad din ang pangako niya lalo na sa pagdating ng Panginoong Hesus. Kanya ring isinakatuparan ang kanyang pangako sa buhay ni Joshua. Unang kronika ay nabanggit po dito ang tungkol kay Joshua at ang anumang hindi natapos na laban ni Joshua ay ipinagpatuloy ni David. Sa ikalawang Samuel, lalo na sa kabanatang 20 to 21, nabanggit po doon ang kasaysayan ng Israel. Kung gaano kahaba ang kapitulong yon ay siya namang ikanaikli ng unang kronika kabanata 20. Makikita natin dito na ang Diyos ay handang patawarin ang kanyang tao hanggat ang tao ay handa ring humingi ng tawad sa kanya. Sa kanyang pagpapatawad ay kaya niya po tayong gamitin para sa kanyang ikaluluwalhati. Gagamitin na niya tayo sa paraang tila hindi tayo nagkasala sa kanya. Kung totoo ang ating paghingi ng tawad, gagamitin niya tayo ng matindi. Sa chapter 20, mababasa po natin kung paano ginamit ng Diyos si David. Ngunit makikita rin po natin dito ang kahinaan ni David. Napag-aralan po natin na naroon ang puso ni David sa paglilingkod sa Panginoon at sa pagdadala ng kanyang kaban ng tipan at sa pagpapatayo ng templo para sa Panginoon. Dahil sa ganitong puso ni David ay pinagpala siya ng Diyos na kanyang itatatag ang kanyang kaharian, kanyang itatatag ang kanyang pamilya. Ito ang mga pangako ng Panginoon para kay David.
Pinangako niya kay David na siya ay sasamahan niya habang buhay. Nakita po natin ang magandang intensyon at mabuting intensyon ni David na magtayo ng templo para sa Panginoon, at ang isinukli sa kanya ng Diyos ay isang napakagandang pangako. Kung kaya nga sa chapter 18 to 20 ay nakita natin ang pagtatagumpay ni David bilang epekto ng pangako ng Panginoon para sa kanya. Nagkaroon siya ng kung ilang mga laban at nalupig niya ang kanyang mga kalaban. Sa chapter 19 ay mayroong dalawang laban kontra sa mga Amonita at mayroon pang isa sa chapter 20. Nabanggit po ang tungkol kay Joab at Abishai, lalo na sa ikalawang laban kontra sa mga Amonita. Kahapon nabanggit po natin na ang magkapatid ay dapat na magtulungan. Kailangan nilang magkaroon ng isang puso upang magkaroon ng katagumpayan, at kailangan ding manampalataya sa Panginoon. Ang chapter 20 ay kadugtong po ng kung anong isinasalaysay sa chapter 19. Ito ang ikatlong laban kontra sa mga Amonita. So verse 1 to 3, nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang ang mga hari nakikipagdigma, lumabas ang hukbo ng Israel na pinamumunuan ni Joab at sinalakay ang lupain ng mga Amonita. Umabot sila sa Raba. Kinupkob nila ito at pagkatapos ay sinunok, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Yun po ang verse 1. Sa ikalawang Samuel chapter 11 hanggang sa ika-12 kabanata, nabanggit po doon na si David ay namamalagi pa sa Jerusalem. At pagdating sa parehong mga kabanatang iyon, nabanggit doon na natalo ni Joab si Raba. Ang Raba. Sa pagtalo ni Joab kay Raba ay kinuha ni David ang korona ng hari. At nabanggit na ito ay tumitimbang ng 35 kilo at mayroong mga palamuting mamahaling bato. Binihag niya ang mga mamayan at binigyan ito ng mga lagari upang sila ang magtrabaho. Ibig sabihin, kanyang kinuha ang mga tao sa Raba at kinuha sila upang magtrabaho para sa kanyang kaharian. Binigyan niya nito ng mga lagari at iba pang matatalim at matutulis na kasangkapang bakal. Ibig sabihin nito, sila ang gumagawa ng mga sapilitang pagtatrabaho at ginawang alipin.
Ganoon din ang ginawa niya sa lahat ng mamamayan ng iba pang lungsod ng mga Amonita pagkatapos si David at ang buong bayan ay bumalik na sa Jerusalem. Ito po ang ikatlong laban. Kanya ring kinuha ang korona ng hari ng Amon. Nilagay ni Joab ang koronang ito sa ulo ni David. Ibig sabihin, ibinigay ni Joab ang lahat ng karangalan kay David at hindi sa kanyang sarili. Ito po ang tungkol sa ikatlong laban kontra sa mga Amonita. Si Joab ang siyang tagapumuno ng labang iyon at hindi pumunta si David. Madalas tuwing panahon ng pagdidigma ay lumalabas din ang mga hari upang makipagdigma, ngunit sa panahong ito si David ay hindi nagpunta upang lumaban. Ang tanging naroon ay si Joab na kanyang tagapamuno ng hukbo. Gayong wala doon si David ay naipanalo pa rin ni Joab at ng kanyang hukbo ang laban. Maaari namang sabihin ni Joab na bumaba si David. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, sa kanilang pagkapanalo, ay ibinigay pa rin ni Joab ang korona kay David upang sa kanya ibigay ang nararapat na karangalan at hindi sa kanya. Pagkatapos nito ay kanyang dinala ang mga tao roon sa Jerusalem. Kung tutuusin, ang lahat ng kanilang mga nalipol, lahat ng credit sa kanilang pagkakapanalo ay dapat na mapunta kay Joab. Ngunit ang ginawa ni Joab ay ang ibigay ang lahat ng ito kay David. Binigyang diin ng manunulat sa unang kronika, lalo na sa kabanatang ito, na si Joab nga ang nagpanalo ng hukbo ng Israel, ngunit kanya ding binigyang diin na ang lahat ng karangalan ay kanyang binigay kay David. Kanyang binigyang diin na ang mga Amonita ay sumuko kay David. Si David ay hindi lamang naging hari sa Israel, kundi naging hari din sa mga Amonita. Ito ay nagpapakita lamang na ang Diyos nga ang siyang hari sa buong daigdig. At ang korona ng hari ng Amonita na napakabigat at napakagarbo ay ibinigay kay David, na siyang nagpapakita lamang kung paanong binigyan ng Diyos ng malaking katagumpayan si David at ang buong Israel. May isang bahagi ng kasaysayan na hindi po nabanggit sa unang kronika. Nabanggit po dito na si Joab ay pumunta sa laban, subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Kung tutuusin, si David ay mahina. Sa isang banda ay hindi naman talaga siya sumama sa laban. Dahil siya ay nagkasala ng pagkikiapid kay Bathsheba. Paniguradong alam ito ng manunulat, ngunit hindi na niya isinulat ang detalyeng ito, lalo na sa Kabanata 20. Hindi na niya binanggit ang pagkakapatay ng asawa ni Bathsheba.
Gayunpaman ay nabanggit ang bahaging iyon ng kasaysayan sa ikalawang Samuel. Ngunit ang manunulat ng unang kronika ay hindi inilagay ang parteng ito ng kasaysayan. Bakit kaya? Sa libro ng Samuel, nabanggit ang mas detalyado pang kasaysayan ng mga hari. Ngunit pagdating sa unang kronika, ay may mga parteng hindi na nailagay dito. Ito ay nangangahulugan lamang na hindi na nais ng Diyos na alalahanin pa ang naging pagkakasala ni David. Totoong nagkasala si David, ngunit totoo ring humingi siya ng tawad sa kanyang pagkakamali. Agad siyang humingi ng tawad sa Panginoon at agad siyang sumuko sa Panginoon. Pinagsabihan siya ng Diyos sa pamamagitan ni Nathan. Dahil hinayaan ni David na sirain ng kaaway ang kanyang relasyon sa Panginoon. Nang dahil doon ay namatay ang kanilang unang anak kay Bathsheba. Ngunit sa pagiging ng tawad ni David, siya ay pinatawad ng Diyos at siya ay ibinalik ng Diyos. Hinayaan pa rin ng Panginoon na maghari siya at mamuno sa Israel. Si David ay nanalangin at nag-ayuno din sa Panginoon. Gayong may pagkakataon na hindi nakinig ang Diyos sa kanyang mga panalangin, kung kaya namatay ang kanyang unang anak, kinalaunan ay pinatawad pa rin siya ng Diyos. Ang parteng ito ng kasaysayan ni David ay makikita po natin sa libro ng Samuel. Ngunit dito sa unang kronika, chapter 20, ay hindi po nabanggit ang detalyeng ito. Nais bigyang diin o nais ipahayag ng manunulat ng unang kronika na kung ano man ang naitala sa kasaysayan ng paghahari ni David, lalo na sa ikalawang Samuel, tungkol sa kanyang pagkakasala, ay hindi na naisulat pa sa unang kronika at hindi po iyon ang focus. Sa libro ng kronika, ang nais niyang bigyang diin o nais bigyang diin ng manunulat ay ang pagpapatawad ng Panginoon. Kaya naman nabasa po natin na gayong nakikipaglaban na ang hukbo ng Israel ay hindi po lumabas si David o sumama sa kanila. Hindi isinulat ng manunulat ang buong kasaysayan sa parteng ito, lalo na sa libro ng kronika. Ibig sabihin lamang nito na hindi na rin inaalala ng Panginoon ang naging pagkakasala ni David. Ngunit sa isang banda, naalala lamang ng Diyos ang kadalisayan ni David. Naalala ng Diyos ang kanyang kabutihan kay David. Laging naroon ang puso ni David para sa Panginoon, kung kaya naman handa din ang Diyos na patawarin siya at tanggapin muli. Sa libro ng kronika, matapos bumalik ang mga Israelita mula sa pagkakadakip, napagtanto ng mga Israelita na dahil sa kanilang mga kasalanan kung kaya sila nadakip sa Babylon. Hanggang sa tribo na lamang ni Juda ang natira at tanging mga Levita lamang ang natira. Tanging ang mga taong nakabalik lamang ang naligtas.
Sa mga nakaraang kabanata ay nabasa po natin ang talaang kanan. Napansin po natin na may mga tribong wala na, tulad ng tribo ni Dan. Ngunit dito, sa pagkakatala ng kasaysayang ito ay upang ipaalala sa mga Israelita na ang kahalagahan ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Naintindihan ng mga Israelita na ang kanilang pagkakadakip ay dahil sa kanilang pagkakasala. Ngunit sa kanilang pagbalik ay nais nilang manumbalik sa Panginoon, kung kaya naman sila hihingi ng tawad sa Kanya at muling maglilingkod sa Kanya. Ito po ang layunin ng manunulat ng unang kronika. Gayong tayo po ay nagkasala tulad ni David, ngunit kaya pa rin po tayong gamitin ng Diyos para sa kanyang ikaluluwalhati. Kailangan lamang nating humingi ng kapatawaran at isuko ang bawat kasalanan sa Diyos. Kanya po tayong patatawarin. Ganon ang kanyang ginawa kay David. Hindi na inalala ng Diyos ang kanyang pagkakasala. Kanya na lamang inalala ang kanyang kabutihan sa buhay ni David. Sinasabi po nito lalo na sa unang kronika na si David ay nanatili pa ring hari, hindi lamang ng Israel kundi maging din ng mga hentil. Nabanggit na ang mga hari ay dapat na nakikipagdigma pagdating ng tagsibol, ngunit hindi lumabas si David upang makipaglaban. Gayunpaman, ang kanyang hukbo ay nanalo pa rin sa pamumuno ni Joab. Ito ay nagpapatunay lamang ng sinasabi ng Diyos na handa siyang patawarin ang bawat nating pagkakasala at kaya niya pa rin tayong gamitin para sa kanyang ikaluluwalhati. Sa ikatlong laban kontra sa mga Amonita, iyon ang panahon na nagkasala si David sa Panginoon. Siya ay nanatili sa Jerusalem. Siya ay nahulog sa kasalanan. Ngunit makikita po natin na dito sa ikatlong laban na ipanalo pa rin ni Joab at ng hukbo ng Israel ang laban na iyon. Sinasabi lamang po nito na kung handa po tayong humingi ng tawad sa bawat nating kasalanan, ay handa po ang Diyos na patawarin tayo at bigyan ng katagumpayan. Kaya niya pa rin po tayong gamitin para sa kanyang ikaluluwalhati. Kung kaya para kay David at sa mga taga-Israel ng mga panahon na yon, sila pa rin ay nakapanumbalik sa Jerusalem. Ito po ang layunin ng manunulat ng kronika. Ang nais niyang sabihin ay handa ang Diyos na patawarin ka, pabalikin ka, at gamitin ka. Wala sa atin ang perpekto, maging din ako. Kung kaya wag po nating isipin na tayo ay perpekto o kaya'y gamitin din itong standard upang husgahan ang ibang tao. Wag po natin itong gamitin sa ating asawa o kaya sa ating cell member o kahit sa ating cell leader. Maging din sa ating mga tagapagturo o sa mga pastor. Wala po sa atin ang perpekto. Wala po sa atin ang perpekto. Maliban sa Panginoong Hesus. Siya ay perpekto at walang pagkakasala. Ngunit lahat po tayo ay nagkasala at kailangan po natin ang habag at biyaya ng Panginoon.
Yan po ang dapat nating matanggap sa kabanatang ito. Kailangan natin ang habag at biyaya ng Panginoon tulad ng kung paanong natanggap ito ni David at ng mga taga-Israel sa kanilang pagbabalik sa Jerusalem matapos ang kanilang pagkakadakip. Ang pinakapunto nito ay kailangan nating humingi ng tawad sa Panginoon. Ikalawang talata, sa verse 4 to 8, ang mga Filisteo ay natalo din. Si verse 1 to 3, nakita po natin na si David ay naging hari ng mga taga-Ammonita dahil kanya silang natalo. At sa verse 4 to 8 naman ay natalo ng hukbo ni David ang mga Filisteo. Sa mga panahon po na ito, ang mga Filisteo ay nakipaglaban kay David. Sa verse 4 to 8, nabanggit po dito na may tatlong higante na natalo o kaya ay napatay. Sino ang mga ito? Una ay si Sipay. Sa verse 5, Lami. Sa verse 5, nabanggit si Lami na kapatid ni Goliath. At ang ikatlo naman, ang ikatlong higante ay hindi po nabanggit ang kanyang pangalan, ngunit nabanggit na mayroon siyang 24 na daliri, tig-anim sa paa at kamay. Mayroon siyang 24 na mga daliri. Siya ay ipinanganak na higante o kaya'y mula sa lipi ng mga higante. Nang laitin nito ang Israel, pinatay ito ni Jonathan, ang pamangkin ni David, sa kanyang kapatid na si Simea. Sa verse 8, ang mga higanteng ito'y buhat sa lahi ng mga higanteng tagagat at napatay silang lahat ni David at ng mga tauhan niya. Sila ay natalo ni David at ng kanyang mga tauhan. Ang mga ito ay mga higante sa Filisteo at sa lipi ng Gad. Tinatawag po silang nymph. Mula pa sa sinuunang panahon ay naroon ng mga higante kahit pa sa panahon ni Joshua. Mababasa po natin sa Joshua 11:12. Joshua 11. Sa Gaza, sa Gat at sa Asdod. Ang tatlong lugar na ito ay hindi nagapi o natalo ni Joshua dahil sila'y mga lipi ng mga higante. Kung matatandaan po natin, maging si David ay nakatalo ng isang higante, si Goliath. Sa panahon ni Joshua, tanging ang tatlong lugar na ito, Gaza, Gat at Asdod, ang hindi nila natalo
dahil sa mga higanteng naroon. At ngayon, sa panahon ni David, ang mga higante ng Filisteo ay naroon pa rin. Ngunit nakapatay na si David ng isa. Yun ay si Goliath. Ngunit si Goliath ay mayroon pa ring mga kapatid na higante. At may iba pang mga higante sa lugar na iyon. Sila ay nakatira sa Gath, sa Asdod at sa Gaza. Ang mga higanteng ito ay nanlalait sa Israel. Nang sinabihan ng Panginoon si Joshua na talunin o sakupin ang mga lugar na ito, ngunit hindi niya ito nagawa. Ngunit sa unang kronika, mababasa po natin lalo na sa chapter 20 kung paanong tinalo at napatay ni David at ng kanyang mga tauhan ang mga higanteng ito. Sa Gath, napatay ni David at ng kanyang tauhan ang mga higanteng ito. Mababasa po natin ang kanilang mga pangalan at katangian. Nangangahulugan lamang ito na talagang magagamit pa rin ng Diyos. Nagamit pa rin ng Diyos si David sa kabila ng kanyang mga kahinaan. Ginamit siya ng Panginoon upang talunin at patayin ang mga higante. Ang mga bagay na hindi nagawa ni Joshua ay nagawa ni David. Ibig sabihin, nadala ni David sa pangako ng Diyos ang mga Israelita. Si Joshua man din ay dinala niya ang mga Israelita sa pangako ng Panginoon, lalo na sa lupang pangako. Sinabihan siya ng Diyos na maging matapang at maging malakas ang loob, na kung nasan man siya ay naroon din ang presensya ng Diyos. Ang Diyos ang nagpalakas kay Joshua upang kanyang madala ang mga Israelita sa presensya at pangako ng Diyos. At pagdating nga sa unang kronika, ang tanging nagawa lamang ni Joshua ay ang dalhin ang mga Israelita sa pangako ng Diyos. Ngunit kung tutuusin ay mayroon pa ring mga higante na kailangan nilang kaharapin sa lupang iyon. Nabasa po natin kung paano sinamahan ng Diyos si David at kanyang tinulungan upang matalo at mapatay ang kanyang mga kalaban, maging ang mga higante ng Gath. Ang pangako ng Diyos para kay David sa unang kronika, lalo na sa chapter 17, sinasabi po doon, aking tatalunin ang iyong mga kaaway. At ngayon nga sa chapter 20, sa verse 4, ang lahat ng mga Filisteo ay natalo. Sa verse 4, nabanggit po dito na pagkatapos dito ay nakipaglaban naman sila sa mga Filisteo sa Gezer. Sa labanang ito, napatay ni natalo ni David at ng kanyang hukbo ang mga Filisteo. Nagkatotoo ang pangako ng Diyos na kanyang tatalunin ang bawat niyang kalaban. Maging ang mga higante ay natalo at napatay din.
Ibig sabihin kung ano man ang hindi nagawa ni Joshua ay napangyari sa panahon ni David. Nangangahulugan lamang ito na ang presensya ng Panginoon ay kay David. Ito ay isang malakas na isang bagay na nagpapalakas loob sa mga Israelita na nagbalik mula sa kanilang pagkakadakip. Si David ang nakapagdala ng mga pangako ng Diyos para sa kanya at sa mga Israelita. Napangyari sa kanyang panahon ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Ganon din sa panahon natin ngayon sa ating pagpapatuloy, lalo na sa paghingi ng tawad sa Panginoon, tayo ay kanyang tutulungan at patatawarin. Sa verse 8, ang mga higanteng ito ay buhat sa lahi ng mga higanteng tagagat at napatay silang lahat ni David at mga tauhan niya. Sa ikalawang Samuel, lalo na sa chapter 21 at 22, nabanggit po doon na mayroong 4 na higante. 4. Ibig sabihin, 4 na higante ang napatay. Ngunit sa unang kronika ay 3 higante lamang ang nabanggit. Bakit may isang nawawala? Atin pong balikan ang 1 Samuel chapter 21 verse 16. Okay. Verse 15. Dumating ang araw na nagdigmaan muli ang mga Filisteo at mga Israel. Sumama si David sa kanyang mga kawal sa pakipaglaban sa isang labanan ay lubhang napagod si David. Papatayin na sana siya ng higanting si SB Benob na may dalang bagong espada at sibat na may 3.5 kilo ang bigat. Ngunit tinulungan ni Abishai na anak ni Zeruiah si David at pinatay ang higanteng Filisteo. Mula noon, pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa laban. Ikaw ang ilaw ng Israel, ayaw naming mawala ka sa amin, sabi ng mga kawal ni David. Mula sa verse 15 hanggang 18, ang parteng ito ng kasaysayan ay hindi po nabanggit sa unang Kronika chapter 20. Ngunit sa verse 18 to 22, ang lahat ng ito ay nabanggit pa rin sa chapter 20 ng unang Kronika. Ang pangalan o ang higanteng si SB Benob ay hindi po nabanggit. Kung tutusin, nais patayin ng higanteng ito si David. At si David nung panahon na yon ay napakahina. Salamat na lamang sa buhay ni Abishai at kanyang pinatay ang higanteng ito. Kaya naligtas si David. Ang kasaysayang ito, ang kwentong ito, ang detalyeng ito ay hindi po nabanggit sa unang Kronika chapter 20. Bakit? Dahil kung ito ay mananatili lamang doon, ay mananatili din ang katotohanan na mayroong kahinaan si David. Ang nabanggit po sa chapter 20 ng unang Kronika ay ang napatay ni David ang mga higante kasama ng kanyang mga tauhan. Maraming detalye
ng kasaysayan ang hindi po nabanggit sa chapter na ito ng unang kronika. Dahil ang nais bigyang diin ng manunulat ay ang kapatawarang natanggap ni David at kung paanong ginamit pa rin siya ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ni David. Nagpatuloy pa rin na naging hari si David hindi lamang sa Israel kundi maging sa mga Amonita. Natalo at napatay ni David at ng kanyang mga tauhan ang mga higante ng Filisteo. Makikita natin dito na inaalala pa rin ng Diyos si David gayong hindi naman siya nagpunta doon upang makipaglaban. Ang lahat ng credit ay napunta pa rin kay David at sa kanyang mga tauhan. Dito, maunawaan po natin at makikita po natin ang pagtutulungan ng hukbo ni David. Mayroon silang isang puso at pagkakaisa at gayong mahina si David sa mga panahon na iyon, hindi siya makipaglaban dahil sa kanyang kahinaan, ngunit ang kanyang hukbo, ang kanyang pangkat ay naroon pa rin na sumusuporta sa kanya. Ngunit sa lahat ng ito ay naroon pa rin ang pangalan ni David at inalala siya ng Panginoon. Nabanggit ang tungkol kay Joab, kay Abishai, David, ang lahat ng ito ay nabanggit sa kasaysayan. Ibig sabihin, ang hukbo ni David ay inaalala pa rin ng Panginoon. Kailangan po natin itong maintindihan na naalala tayo ng Diyos kahit na tayo'y mahina. Ibig sabihin ba nito na tayo ay magiging perpekto na at hindi magkakasala sa Panginoon? Hindi. Ngunit kailangan pa rin po nating tulungan ang bawat isa sa tuwing may kahinaan ang isa, naroon dapat tayo na handang sumuporta. Gawin natin ang lahat nating makakaya upang makatulong sa mga mahina. Kung paanong itinatag ng Diyos ang kaharian ni David, ay tayo man din ay itatatag ng Diyos. Kanyang itatatag ang ating simbahan at ang puno ng buhay. Magagawa natin ito sa presensya ng Panginoon. Isang paraan upang mapangyari ito ay ang paghingi ng kapatawaran sa Panginoon at hayaan siyang mamalagi sa ating mga puso. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Naway pagpalain ng Diyos ang bawat isa. Tayo po ay tumindig at tumugon sa Panginoon. Naway bigyan tayo ng Diyos ng kanyang buhay, ng kanyang kapatawaran. Tayo ay magpasalamat sa Diyos.
Panginoon, pinupuri at pinapasalamatan ka namin dahil ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin, ikaw ang Diyos na nagpalaya sa amin. Naroon kang handang magpatawad sa aming mga kasalanan, kahit na may mga pagkakataon na madali sa amin na magkasala, ngunit handa ka pa rin patawarin kami at bigyang habag at biyaya. Nang si David ay humingi ng kapatawaran sa'yo, ikaw ay naging handa upang patawarin siya. At ginamit mo pa rin si David at ang kanyang mga tauhan upang mapanalo ang kanilang laban kontra sa mga Filisteo at maging sa mga higante. Handa ang Diyos na patawaran ang bawat po nating pagkakasala. Maaari po tayo maghanap ng ating kapares at hingan po natin ng kapatawaran ang bawat nating kasalanan. Maaaring may mga kahinaan tayo o may mga aspeto sa ating buhay na kung saan ay mahina po tayo. Maaari po nating hingayin ito ng kapatawaran. Sa pagsasabi po natin ng ating kasalanan, tayo po ay patatawarin ng Diyos. Panginoon, patawarin mo ako. Madalas ay nais ko lamang gawin ang aking nais, lalo na sa paggamit ng cellphone, sa online, ngunit naroon kang naghihintay sa akin. Ang nais mo ay ang makapagpahinga ako at ang nais mo ay makausap ako. Ang nais mo ay ang manatili ako sa iyong presensya. Natutulog din ako ng wala sa tamang oras, kung kaya hindi ako nakakarating sa pang-umagang debosyon. Panginoon, patawarin mo ako. May mga pagkakataon na marami akong ginagawa. Ako ay mayabang, mataas ang aking tingin sa aking sarili, ang aking mga iniisip ay hindi ayon sa iyong kalooban at prinsipyo. Marami akong kinaabalahan, madami akong kinatatakutan. Panginoon, patawarin mo ako, patawarin mo ang aking uri ng pananampalataya at maliit na pananampalataya sa iyo. Panginoon, tulungan mo ako na maging mas masaya at maging matagumpay sa aking pagdedepende sa iyo. Nais kong higit na lumapit sa iyo.
Panginoon, maraming salamat. Pinapupurihan ka namin. Kami ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Kahit na si David ay napakahina, tulad ng kung ano nangyari sa amin ngayon, kami man din ay may mga kahinaan. Ngunit naalala mo pa rin si David at nagkaroon ka pa rin ng tipan at pangako sa kanya. At ang pangako niyang ito ay hindi lamang para kay David kundi maging din sa amin. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagkakapili sa amin. Salamat sa iyong pangunguna sa amin upang kami makadalo sa simbahang ito at aming matutunan ng tungkol sa puno ng buhay, aming matanggap ang banal na espiritu at kaya naming makapanumbalik sa pamamagitan ng pananabuhay. Panginoon, alam namin na nais mong matanggap namin ang iyong tipan. Sino kami at ano kami upang kami ay maging karapat-dapat upang paglingkuran ka. Ikaw ang Diyos na nagdala sa amin dito. Marami sa aming mga kapatiran ang nakaranas ng banal na espiritu, nakaranas ng iyong kagalingan. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagtawag at pagpili sa amin. Maraming salamat sa iyong pagpili kung kaya kami makakapanumbalik sa iyo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo dahil ikaw ay totoo. Hindi mo lamang pinatawad si David bagkus ay ginamit pa siya para sa iyong kalwalhatian. Ang Diyos ay Diyos na nagbibigay habag at pag-ibig at ngayon ay hindi na rin po niya alalahanin ang bawat nating pagkakasala. Dahil tayo ay parte na ng hukbo ng Diyos na kanyang gagamitin. Mga kapatid, tayo po ay maghawak-hawak ng kamay. Hindi po tayo nag-iisa sa tuwing kumakaharap po tayo ng mga higante. Tayo po ay magkakasama. Sama-sama po tayong maging hukbo ng Panginoon. Sa ngayon ay kumakaharap po ang simbahan ng maraming mga pag-atake at pag-aakusa. Maraming pananampalataya ng mga tao ang naapektuhan dahil dito, ngunit sa ating sama-samang pagtindig at pagsama-sama bilang hukbo ng Diyos, tayo ay kanyang palalakasin. Panginoon, maraming salamat dahil kami ay inyong sinasamahan. Sinasabi mo sa amin na kahit saan man kami magpunta ay naroon ka. At ang lahat ng aming mga kalaban ay iyong tatalunin. Bibigyan mo kami ng dakilang pangalan. Panginoon, maraming salamat dahil tinawag mo kami bilang iyong hukbo. Hindi na kami matatakot. Kami ay magkakaroon ng katagumpayan sa iyo. Ang bawat pag-atake ay titigil. Panginoon, pakalinisan mo kami. Banal na Espiritu, ikaw ang magpuno sa amin. Naway maging sisidlan tayo ng Diyos.
Sa unang kronika, sa ngalan ng Panginoong Hesus ay aking idinedeklara kung paano ginamit ng Panginoon si David at pinatawad si David at kanya pa rin ginamit para sa kanyang kaluwalhatian. Naway ang lahat ay makapasok sa ganitong pangako. Panginoon, gamitin mong bawat isa sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kami, Panginoon, na labanan ang bawat naming mga kalaban, mga Filisteo, Amonita, mga Hentil at bawat gawa ng kaaway. Lahat ng ito ay amin pong matatalo. Dahil ang Diyos ay may habag at dahil ang lahat ay mananatili sa Panginoon at handang sumunod sa Diyos. Panginoon, patawarin mo kami, naway mamalagi ka sa amin. Kami ay iyong itindig, kami ay iyong tulungan na matalo ang bawat naming kalaban, na matalo ang bawat higante sa aming buhay. Iyong labanan ang bawat higante sa aming buhay, bigyan mo kami ng kakayahan at ng kalakasan na sa tuwing kami po humaharap ng higante sa aming buhay ay bibigyan mo kami ng matinding katagumpayan. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, ito ang ating idinedeklara. Amen. Pagpalain kayong lahat. Purihin ang Diyos. Naway, pagpalain kayo ng Diyos ng habag